Siyempre sa ating mga kababayan, nakakapagsalita sila sa survey eh. Sinasabi nila itong sa latest trust and approval rating. Sabi nila, Mr. President, bumabaho yung tiwala namin sa inyo. Bumabaho yung tingin namin sa kalidad ng pamumuno ninyo. Sana makinig kayo. Dahil nga rin daw sa mababang trust ratings ng Pangulo, kaya minadali ang pagbibenta ng murang bigas. Ngayong araw, inilunsad na ang bentahan ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Mahigit 1 linggo bago ang halalan. Sa panahong kritikal para sa mga kandidatong kanilang sinusulong. Merong decline. Nakinig siya sa Pulse Asia. Ngayon, tinan nyo, yung bigas, yung subsidy, minadali. Talaga kasi, yun nga eh. Lumalabas. So nakikinig yung mga namumuno sa atin sa survey. Sa gitna ng kaliwat ka ng batikos at bumabagsak na tiwala ng publiko, lantaran ng pagmumukha ni Marcos Jr. sa mga plastic ng bigas na binibenta sa rollout. Matatanda na una ng kwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang kaduda-dudang timing ng pagbibenta ng 20 pesos na bigas, lalo't inilunsad ito sa mga lugar na mahinang suporta sa alyansa ni Marcos Jr. Isang hakbang na tila hindi layuning tumulong, kundi suhulan ng taong bayan kapalit ng boto. Yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon kung sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay question ang timing ng programa, lalo't kasalukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do, the Cebu government has not yet gotten the approval to do the selling of 20 kilo rice in Cebu. We do the actual selling on May 13 siguro ang target na doon. Dismayado raw si Laurel dahil maaantalang bentahan ng bigas at posibleng matenga na naman ang mga supply sa mga bodega. Posibleng maapektuhan ang bilihan ng palay mula sa mga lokal na mga magsasaka. Gayunpaman, nasa 12,000 na mga sako ng bigas ang ibinaba sa kadiwa booth sa Cebu City. Sakaling maubusan ng stock sa unang araw ng bentahan at humarap sa aberyang logistics, may nakahanda raw na alternatibong solusyon ang kalihim. From what I understand, may local stocks din ang Cebu na baka hiramin namin or sa kanila and palitan na lang, or we can actually source out naman even sa local traders dun sa Cebu or retailers kung kinakailangan. Meron ding mga komento yung ating mga kababayan dahil though hindi siya tumatakbo sa darating na halalan pero andun yung mukha ng
Pangulo dun sa mismong plastic, supot ng mga bigas. Imbis na, mas okay pa nga siguro kung logo na lang, which is ganyan naman talaga dapat, logo na lang ng Department of Agriculture, ng DSWD, di ba? Meron din yan silang ayudahan. Pero parang ano ba, sino bang nagturo nito, si Speaker? Si Speaker, tsaka yung Deputy Speaker na si Frasco, taga-amin. Palakihan ng mukha, no? Ako nga, no? I really couldn't understand how Bongbong Marcos stooped to this level of kaipala, no? I doubt if he has any information na yung mukha niya ay ilalagay dyan, no? Kasi nga alam naman natin na itong si Bongbong Marcos is a figure na ayaw na pagsalitaan na, no, ng masama, no? At nagkukulong sa kwarto yan pagka may crisis na hinaharap, no? So I don't think this is sanctioned by Bongbong Marcos or that any of his staff has informed him na yung mukha niya ay nandyan sa sako. But nevertheless, talaga makikita nyo, Admar, MJ at mga kababayan natin, na desperado na itong si Bongbong Marcos kasi nga talagang napakababa ng mga ratings ng kanyang bagong alyansang, ano ba yun? Anong tawag yun? Yung alyansa slate niya for senators, no? Lalong-lalo na dito sa probinsya ng Cebu, which is the highest, one of the highest outside NCR, with about 3.4 million votes ata, no? As of last count, no? It probably will balloon into 3.6 or 7 something come election day, no? I think, no, na this is a desperate move in desperate times, no, by a desperate government. You can now see, excuse me, na VP Sara is talking directly to the people. That's number one. Number two, VP Sara is now going behind the enemy lines, no? And in the very, very districts and in the very, very residences, no, quote unquote, of those people who attacked her incessantly, ay pinupuntahan nitong si VP Inday. At mukhang slowly but surely natitibag na talaga ang popularidad at approval ng mga kandidato ni Bongbong Marcos. Kaya parang damage control siya kaagad, no? Parang very defensive, no? Inday Sara is now on a very, very strong offensive strategy going into the last stretch, no? The home stretch of these elections with only what? 10, 12, 11 days, no? Remaining in the campaign trail. Well, actually, not 10 kasi nga hanggang May 9 lang yung kampanya. So, parang natutuliro na itong mga kandidato at even Bongbong Marcos, no, himself, no? But in 2016, nag-iba ang ihip ng hangin at Cebu voted overwhelmingly in favor of then candidate Rodrigo Roa Duterte. In 2022, again, VP Sara Duterte was voted upon the majority of Cebuanos, and in fact, ito po ay na-translate doon sa boto ni Bongbong Marcos na nasa around 1.5 million plus, no? Kay VP Sara, I think, was around 1.6 million or 1 point something million din. So, ang Duterte talaga, since 2016, and up until now, I think, no, especially what happened to PRRD, ay umiinit ang kanilang pagmamahal sa mga Duterte. So, kaya tagilid ka talaga pag hindi ka aligned, no, sa mga Dutertes, no? In all honesty.